Hello there mga kagandang buhay, kumusta po kayo? For today's vlog, samahan niyo po kami sa aming livestock buying at Bantulinaw Stockyard. Hindi po nakapigil sa aming team ang sama ng panahon para mapuntahan ang aming scheduled destination sa pamimili ng hayop. Medyo malayo po ang ating lalakbayin, ang sapa ay ilang bisis nating tatawirin at madudulas na daan ang ating babaybayin. Akala namin simpleng ulan lang ito. Nasusurvive natin ang ganitong literal na sama ng panahon kung lagi po tayong may precaution at preparation. Calculate po natin kung kakayanin ba ng ating sasakyan at wag po nating subukan ang kalikasan. Safety first po talaga, wag magsugal. Kasi po, 4 wheels drive naman po itong sasakyan namin at sa kalagitnaan ng baha, may naanod pong isang multicab na may dalang mga tuyo na pangbulante sana sa stockyard. 60K ang estimated stock losses ng tuyo vendor. Minsan, mga kagandang buhay, sinusubok din ng unos ang buhay natin. May dumadating na mga problema na di natin inaasahan financially, emotionally, or kahit pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Minsan, kailangan nating gumawa ng mabibigat at mahihirap na desisyon, kagaya ng pagsuong natin sa literal na unos ng kalikasan. So, paano natin ito malalagpasan? Meron po akong 4 na P. Ang una po, pananalig sa Diyos. Hindi siya magbibigay ng mga problema na di natin kaya. Pangalawa po mga kagandang buhay ay pag-ibig. Kasi po, balancer po kasi ang pag-ibig. Napupurify po ang mga desisyon natin na magkaroon tayo lagi ng magandang motibo kahit nasasaktan tayo. Number 3 po is pagsusumikap. Daan para mahalin at mapahalagahan natin ang ating sariling mga kakayahan. Number 4 po is pag-asa. Para wag tayong bumitaw kahit anong sakit at pait ng ating nararanasan. Dahil kung malalagpasan natin ang mga pagsubok, mas lalo po tayong titibay at mas lalo po tayong maging matatag. Dahil sa banda roon, alam nating merong mas magandang inilaan ang Diyos para sa atin. Okay mga kagandang buhay, tunghayan po ang aming mga karanasan ngayon sa mabagyo at mabahang pamimili. Where is the people here in this stockyard? This is a ghost stockyard. Rainy days. This is a ghost stockyard. It's a ghost stockyard. No, this ghost stockyard. Oh, there's no people here and there's no livestock here. I can see anything. But the heavy rains. We'll wait a little bit longer. Oh. Olen. Pero nang payong si kabiyahe. Madam anak bos. Ano man? May kapsulungan na. Tapos may tindahan na. Sa diri lang to sa lakyan oy. Dapat yun ako sa kiran. Oh, patsa lang. Nawa may kod na. Basa si madam. Oh. Standby, standby. Standby, mga kagandang buhay. Oh, kabiyahing Roger, where are you going? Oh, where are you going now? Naugalan? Yan, wala na lang. Ulan kayo, oy. Dito lang ta, bahala siya dito, magchika-chika. So ito po sitwasyon namin ngayon. Nasi magtabog na ito karon. Draw, dan tubig ro. Oh, di na tayo makaalis dito. Ha? Mutulak ni ulan, mutulak man po ng baha ko. Kanti tubig sa babaw mo. Bukid. Anong stockyard dito, Lon? Bantulinaw. Sakop ng Manuyod. Tayasan, Dili, Manuyod. Manuyod, Negros, Oriental. Yan, Bantulinaw po ito na stockyard. First time ko po dito pumunta.
Pero may bagyo mga kagandang buhay. Ewan ko ba, may bagyo ba talaga? O sadyang malakas lang talaga ang ulan? So good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kagandang buhay. O tsokolate po para sa malamig na panahon. Pero na ano na oh. Nayabo na noon. Oh, ganito po dito sa bundok mga kagandang buhay. Pag may ganito ka, masarap ng inumin. Kaso lang po sa ano ng kalsada, sa mga panahon, hindi na natin na inom. O sana yung sa'yo na Lon? Ako nang ikuan na, murot na. Ubus na yun na Lon yung sa kanya. So, ano ba yan? Kas? Oh. Ito na yung stockyard. Yan lang ang hayop nakita ko. Ayan, tubig na. Wala na, tubig na oh. So, ito pala ang stockyard ng Bantulinaw, no? Turakam to. Oh. Ito dito ang baka. Dito ang baka? Ito? Gusto mo kayong ulan? Malakas pang ulan. Sana kaya si kabiyahe? No, turo to. So ayan mga kagadang buhay, sobrang lakas po talaga ng ulan nung papunta kami dito sa Bantulinaw. Ano nga? Bantulinaw, Manuyod, Negros, Oriental. Ayan, so ito yung stockyard nila. Napakasimple pala itong stockyard na to. And then, nakita ko sa labas mukhang baha na. So, ayan pa, lakas pa ng ulog at kidlat. Nakita mo yung kidlat? So, yun talaga, greatest fear ko talaga yung mga kagandang buhay, yung kidlat. So, ngayon, nauna na kasi si kabiyahe doon sa labas. Tingnan natin kung makibalita din tayo kung may ano ba? May bagyo talaga siguro ito. Eh, signal de. Yan. Buka nating lumabas mga kagandang buhay. Nakabuta naman po tayo. Ayan, dito na ako sa labas. Sobrang lakas ng ulan, parang ilog na talaga ito mga kagandang buhay. So pakita ko po sa inyo kung ano po ang sitwasyon dito sa Bantulinaw Stockyard. Kasi actually, matagal ko na itong gustong puntahan. Ngayon dito na ako, maulan pa. Tara! So ito po ang entrance ng Bantulinaw Stockyard. Medyo mababa po kasi ito at mga bundok na dun sa taas. Yan po, para na po siyang ilog. May tao ko doon nakita, oh. Para na kasi siyang ilog. So kanina nung papunta kami dito, nakita namin yung mga truck. Ayan, bumalik sila kasi ilang tawid po namin yung sapa. Ilang tawid po namin yun. At siguro natatakot po kung hindi na sila makatawid. Ayan, yung isa nag-maneuver na ulit. Oh no! Yan, oh. Siguro babalik na rin po ito. At hindi po namin kita sa weather forecast natin na uulan, mga kagandang buhay. Ayan po, mukha na pong ilog siya. Ang entrance. Kasi bundok po doon banda, oh. Bundok, ayan po, nakikita ninyo. Sobrang lakas po talaga ng tubig. Yung bagsak ng tubig po dito, sobrang lakas. Ayan po. Naku, natatakot na ako. Kasi ayan, nakita natin. Oh. Yan po mga kagandang buhay, may mga hayop po doon. Actually daw, medyo maraming hayop dito. Sabi ng mga nakausap natin. Yan po yung mga baka. At nagmistulang ilog na po ang stockyard. Medyo mababa po kasi ditong area. Ayan, hanggang doon. Ala ko. Ayan yung sasakyan natin. Oh. Kahit saan mo ilibot ang yung paningin, talagang malakas ang daloy kasi malakas talaga ang ulan sa mga bundok. Oh. So akala ko naman po malapit lang ito at napakaliblib pa po ito pala. Itong Bantulinaw, liblib na liblib. Ayan. So ito po yung mga struggles namin sa paghahanap ng mga hayop, sa pamimili. Kapag ka-passion mo po talaga ang iyong trabaho, halimbawa ito, passion mo yung hayop talaga, kahit ganito po yung mga nararanasan natin, eh,
baliwala lang po ito sa atin. Ayan o, makikita ninyo, bundok po yun. Kaya ayan, parang ito'y naging sapa na o. Malalim na siguro banda doon. Ayan. O. Kunti lang ang mga dumating siguro kasi maaga pa ngayon. Wala pa pong alas 6 ng umaga. Ito po ang sitwasyon natin. So siguro yung mga farmers, malakas po ang kulog. Mga farmers po, siguro di na siguro dito pupunta. Mga farmers natin. Ito po ang kalagayan natin. Hindi ko na makita si Kabeng Roger. Siguro mga farmers, natin. Ilog na talaga. Yan, dito po sa kinatatayuan ko, malakas talaga ang agos ng tubig. Tapos, kahit po yung mga nagbibenta dito, mga vendor na nagtitinda ng mga tuyo, hindi na nila naayos yung mga paninda nila. Gawa ng lakas talaga ng ulan. Isang sasakyan po ito. Ayan po yung pinifeature ko din sa inyo dati na hanap buhay. Alam nyo mga kagandang buhay, ganito din po kami dati. Mayroon din po kaming dried fish. Kasi nag-upisa po kami sa maliit na punan. Mga saging-saging lang po ang tininda namin. At pinahulsil po namin sa Boracay, mga vendors. Yan po Tuyo. Ito pala yung mabibili dito sa bundok. So after that, mga kagandang buhay, nagsubok kami sa dried fish. At alam nyo ba, nag-purchase kami ng isang mas malaki pa ditong elf. Ayan. Box-box po yung aming kinukuha kasi po nag-click yung aming negosyong dried fish. Ang tubo namin dati sa dried fish, mga kagandang buhay, depende po sa kuha din namin sa komprador kasi may market day din kasi doon sa mga... So, depende din po ang kita namin per kilo. Minsan may tsamba po. Halimbawa, nakakuha kami ng 50 box na ganito. Ganyan po ang box. So, kumuha kami ng tabagak, TM. Kumuha kami ng mga 50 boxes. Tapos, nung nakuha namin ng 50 boxes, meron pa kami mga sari-sari, iba't ibang klase ng tuyo. All in all, nakakuha kami ng mga 100 boxes. Tapos, nung pagkatapos namin nakuha yon, biglang sumama ang panahon, nagkaroon ng bagyo. Yun po ay tsamba ng mga negosyante na naka-purchase ng medyo mura pa ng konti ang presyo. Halimbawa, ang punan lang namin is 100 pesos per kilo. Binibenta namin mostly yan, mga 140. Pero nung sumama ang panahon, nabibenta na namin nun plus 20, plus 40. Ganyan po. Kaya medyo lumalaki ang aming tubo. So kung 100 boxes ang nabili mo, ay nako, kalaki na nun. Yun po ang tsamba ng mga negosyante, mga kagandang buhay. Kasi ang negosyante, pasunod-sunod sa presyo sa market. Ayan, minsan, ang bad thing naman, kung nakabili ka ng marami, biglang bumaba ang presyo, ayun din ang kalugihan mo, mga kagandang buhay. Ayan. Naku, tuyo na yan, lumangoy pa. Ayan. So, kausapin natin ng negosyante, mga kagandang buhay, bang na nagpapatila tayo ng ulan. At natigil lamang po ang aming pagbebenta ng tuyo, mga kagandang buhay, dahil sa nag-El Nino noon, marami kaming nasira na mga stocks namin. Kaya tumigil kami at that time, sumubok kami sa venture sa bigas, ay mas maganda ang bigas. Dahil hinahatid na lang sa iyo ang supply. Kasi pag tuyo kasi ikaw talaga nagpo-purchase doon sa mga sa mga market day. Saan po yung mga auction din ng mga fishermen, mga kagandang buhay. Ayun po, maganda din po negosyo ang tuyo, mga kagandang buhay. Tubong-tubo po kami doon. Doon kami unang nakabili ng sasakyan, service namin.
So minsan binabalikan ko rin yon ang pagtutuyo, niriripak-ripak lang namin pero hindi na po ganong marami kagaya noon. Pero hindi po nawala sa isip ko na balikan ang negosyong ito at tuyo. Kaya isa rin ito sa magandang negosyong dapat simulan. So sa kanila kung saan siguro sila to nakakarating sa pagtinda. Kasama po natin ngayon mga kagandang buhay ang negosyante ng tuyo. Day, matagal ka na sa tuyo na business? 2,000. Year 2000? Year 2000. Oh, kinukwento ko nga sa aking mga subscriber na nagtutuyo din ako dati. Alam ko maganda ang kita dito. Yes. Pero, bakit ka nagdi-display? Mababasa yan. Ay, okay lang. Kay, pag may Pag may mamili, parang dumarating, wala pa namang tao. Pero advice ko lang, huwag mo muna paulanan. Kasi ako, sanay na ako sa pag-alaga sa tuyo eh. Mag-iba kasi ang itsura ng tuyo. butangan niya direct tolda day, oh. Tubangan day. butangan na lang, no? Kaya para di magsaluso Para ba? walay salibo. Mo sa libo. Kung gamay nga tolda, toy. So, ito yung sasakyan mo. Yes. Ayan. Kami kasi dati, boxes talaga. Tag 200 boxes na ganito, pag nag-purchase. Ganyan. Kayo, parang bulanti style. Bulanti style. Bulante, oo. Nung parang Araw-araw. ambulant vendor. Oo. May pwesto din kayo? Then, May pwesto ba kayo? May sa palengke? O ano? Talaptap, madomingo. Okay. So most of the time, ano kayo? And bulante. Bulante kayo? Bukid, oo. Ambulant vendor po sa English. Maganda ba ang kita? Oo, Medyo. ako na sasagot. Oo. Medyo, konti lang. Kasi alam ko na... Ego lang magkakain. Oo. Alam ko kasi ang ano niyan ang tubuan ng ating tuyo. Ang tolda din. Minsan tumutubo kami dyan, 50, 80 sa isang kilo Pag chinamba. 20. Ngayon, gano'n na lang, paramihan na lang ng kilo na Depende sa naibibenta. klase. Oo. Nay makapatubo kag 50. 30, wala mi anang 50, 30, 20, Gs. Depende sa klase kung Kasi maginan kami dati, Boracay ang market namin Medyo malaki ang tubuan doon. barato ra na ang pamaligya. Kung 2,000 ka lang unang pagpisa, 23 years na. Nagtitinda ka. Mga bata pa akong mga anak, karon nangaminyo na tanan. Nagkasawa na sila lahat. Saan ang source of ano mo? Saan ka nagkukumpra? O namimili? Sa Talaptap. Sa laptop? Na silag madomingo kag mamerkules gahapon. Sa laptop? At saan yun? Sakop na? Bindoy. Bindoy Oo, lang. Talaptap Bindoy. Oo. So mostly, mga tabagak lang. Wala kayong malalaking mga isda, yung mga ano talaga, Pakas. pakas. Oo. Truck pa ma-display. Meron. Hindi pa kasi natin, hindi nyo ma-display Gani. Kasi mababasa. Gusto ko diri, Ayan, gusto nabasa mamaya na siya. Oo. Marami kasi nanonood mga OFW sa atin tungkol sa mga negosyo. Ano masasabi mo tungkol sa iyong hanap buhay? Okay lang. Maganda. Kasi year 2000 hanggang to 2023, yun pala ang hanap buhay mo. So pag sa mga tindahan-tindahan ba, nagtitinda rin kayo? Mga maliliit na tindahan na nagre-retail, Ay, nag-iikot. kuandra mo kumpra ra silag madomingo. Kay Ayun. ga-display man mi Talaptap. Ayun. So, pasuki-suki na lang. Pero mas maganda, naghahatid ka pa rin sa mga maliliit na tindahan, no? Pag may oras. Wala may Manpower. oras. Wala may oras para diyan kay nasa sa bukid. Bulante. Everyday may schedule talaga kayo. Oo. So, ayan mga kagandang buhay. Tingnan natin mamaya pag tumila ang ulan, no? At makapag-display siya, bibili tayo sa kanya. Tingnan natin yung mga puhunan at bitahan niya o magkano po ang pwedeng income. Thank you so much! Yes. Medyo lumiwanag na po ang langit, mga kagandang buhay, at medyo mahirap na siguro sa mga farmers natin ang tumawid po sa ilog. Dahil, siyempre, ang punta po ng tubig na to galing sa bundok, sa ilog talaga. So, tataas po ang tubig sa ilog. Buti na lang po at nagsuot ako ng gear. Nakabota po tayo, pero mababa lang kasi ang bota ko. Hindi rin pwede sa mataas na tubig. Oh, ayun na. Nabasa din sa loob. Nabasa din sa loob yung buta ko, mga kagandang buhay, Medyo malalim pala.
Yan. So, kunin na lang natin yung tubig. Medyo malalim pala po. Ito, may restaurant dito. Ang dami din palang tao dito. Oh, yan, kumakain. Oh. So, mga ayunti siguro po ito. Ayan. Meron din ako nakita mahayop doon ba das taas. Siguro yung mga maaga pong dumating dito, yun po ang may dalang mahayop. Ngayon, wala na akong pakialam ngayon kasi puno na ng tubig yung aking bota. Buti may extra tayo doon na dinala na ating sapatos. Yun, pwedeng mabasa ng tubig din yun. Ano? Sabi nila maganda din daw mga baka dito eh. May mga lahi din daw baka dito. Ayun, may nakita akong baka. Andun sa taas. Pero wala akong nakitang malaki. Tatamtaman lang. Ang laki ng mga baka nakita ko. Pulo pa na ng kakahuyan nito. Presko pala dito. Yan, sinalungan si Roger. Nalagyan ng tubig ang aking boots. So wala pa rin kwenta. Ito ang stockyard. So sabay po sa pagliwanag ng langit, unti-unti pong may dumarating na mga hayop. Pero nakita po natin medyo hindi pasok sa ating tamanyo. Mukhang mga maliliit ang nakita ko dito, mga kagandang buhay pang alagain. Ano? So mukhang uuwi na naman po tayo ng luhaan at walang mabili. Actually, ayan o, nakita ko malaking baka. Malaki, pero ang presyo lang nito nasa mga 75k lang. Hindi na dapat tumaas. Mag 80 na at saka 90. Wala na panalo yan. So ganun, biglang tingin lang, alam ko na yung presyuhan. Nalon? Magkano ang presyo ng malaking baka? 70 may presyo yung tatay. Ila? 70,000. 70? Yan, sabi ko nga, 70 lang. 70,000. Nagyang yun na dahil ni Jojo. Yun ang tingin ko kaagad sa baka. Hindi na pwedeng mag 80,000 at saka mag 90,000. Wala na yun. Hanggang 70 lang. Eh kung ano pa nga yan, pwede pa yan sa mga 68, 65, no? Ito po yung mga baka natin ngayon dito. Siguro kaninang wala pang ulan. Dito na ito. Kanina, pero yung mga may baka na tatawid ng sapa, di na siguro darating. Yan na po ang mga baka, mga kagandang buhay. Yun yung itim. Magkano daw yun, Alon? Yung itim. Wala pang may-ari. Mga kagandang buhay. So, tingnan natin kung dadami-dami pa yung mga baka natin makikita dito. So, ayan mga kagandang buhay, medyo uminit na, pero ang problema po natin, di pa rin makatawid ang ating mga ahinti at mga farmers sa sapa dahil medyo tumaas po ang tubig. So, si Nalon po at si Roger, patuloy pa rin pong hanap-hanap ng baka mabibili nila. So, ang ating pong suki ng kalabaw, Nalon, sa Batangas, gusto maliliit na kalabaw na lang? Halo-halo. Oo. Kanang mataba yung gusto pero hindi masyadong large. Yung mga tig 80,000, 90,000 na kalabaw. Gusto niya yung mga 60,000 plus. Medyo malaki-laki, medium. 50,000. Oo, medium. Medium po na kalabaw ang nire-request ng ating suki sa Katayan ng kalabaw. So, mas gusto natin yan, yung hindi masyadong malaki, medium lang. Oo. Saka mo makuha na ito naman na. Oo, marami daw dito. Hindi masyadong malaki pero puno ang katawan. Mataba. Para madali lang daw maubos. Kasi ang hinahabol nila yan, yung mga particles. Ito na lang, mga ganitong tamanyo. O hindi pasok? Hindi pasok. Hindi po pasok. Mga 200 kilos lang. Oh. Ayun. 180. 180.
180. So, yun lang ang pasok na. So, dun dati, 200 yung ano natin, minimum. Ngayon, 180. Tama ka ito yung 315. Oo, kasi may 350 kasi kilos tayo sa karne. 300, 250, 277, mga ganyan. 287. Oo, 287. So, ayaw na niya pag mahigit ng mga 250. Para makuhaan po. So, pwede naman may halong malaki, pero hindi masyadong malaki. Okay. So, medyo okay yun, yung mga ganong tamanyo. Pili na. Ulam. So, ayan na po ang in-order ko. Sisig lang. Sisig para sigurado pong tanggap na yung aking tiyan. Ayan po yung iba, oh. Kambing. Manok. Manok na, oh. Panining. Oh. Ayan yung iba, oh. Kitang salat diha, kaya ko. So, si Cass, ano sa'yo, Cass? May sabaw? Sabaw lang. Sabaw. Si Ka Roger, wala pa? Nara mo, Jis. Kain na kami, mga kagandang buhay. At si Kabiyahe ay nag-aabang ng bagong dating mula sa Suba. Yung tatawid sa Suba, naabangan ni Kabiyahe. Dahil po nagbaha ang sapa, mga kagandang buhay, ang iba ay hindi na nakatawid at doon na lang nagbilihan. Meron doon komprador doon na naghintay. So ito lang ang napunta dito sa mga stockyard. Oh. So itong puti, mga kagandang buhay, ang price daw nito is 42,000. Pero yung nabili namin sa farmers na yon ng 36, di hamak pong malaki iyon. Pwede na yun pala sa 45 sa antog-antog. Magkano ito? Oh, 45.5. 36 lang yun, mga kagandang buhay ang bili natin nun, pero mas malaki pa dito. So, tsamba talaga tayo sa pagkabili nun. Ito pang alagain siguro ito. O pang alagain, hindi ito pang katay. Ganun po ang presyo. Mas mahal po pag alagain. Okay, Dudong. O, Dong, magkano man na, Dong? 42.5. Ayan, kahit sa liblib na lugar na po, mga kagandang buhay, mahal pa rin. Mahal pa rin, kaya dapat sa Direkta Farmers na po. Or sa malakihan na po na stockyard para maraming mapilian. So sana yung ating team, mukhang malayo ang tingin ng ating mga ka-team, mga kagandang buhay. So walang hayop. So tapos lang namin kumain. Siguro uwi na lang kami. Luhaan. Walang mabili. So ayan lang ang mga hayop dito. Sabi ni Cass, yung ating driver, nung nakaraan daw na week, pumunta sila dito. Maraming nabili si Kabiyahe dito. Mga siyam na piraso daw nung nakaraan. So ayan po ang mga kaganapan dito. After the rain, mga kagandang buhay, lumiwanag na po ang panahon. Pero di po makatawid pa rin sa sapa. Ayan. Mukhang wala talaga tayong mabibili. At dito na sa may kalsada, si Kabiyahe nag-abang. O ito, walang baka, mga negosyante na lang. Mga negosyante na lang natira. Si Boss Kiloy. Si Boss Kiloy. Tahimik na lang sa tabi. So ito, malaking baka ito. Jer! Nabili mo ito, Jer? Hindi. Ano yun mo, ni Dong? Kan doktor ni. Ah, kay doktor. Ang may-ari. Ilang piraso ni? Dalawang lang. O, tatlo. Saan na to? Kalsada na to. Labas na ng stockyard. So, uwi na tayo? Ay, sus ka. May madarating pa. May darating pa? Puli ka pa pag ikay napalit. Huwag nga tayo nabili. Pero may darating pa ba? Dito ba dadaan? Hintay-hintay lang po tayo ng kadyot, mga kagandang buhay.
So, after the rain, ito na po yung ano natin kanina. Na-content natin kanina ng mga tuyo. Yan na. So, 60 ang kilo. Per kilo po ito. 60, may 100. Ito rin po ang 60. Affordable kaya. O, 120. Kare-kare, pila ni? 100. Ayan, o, 100 din. Klase ng mga tuyo na kanilang binibenta. Oh, sarap niya, no? Mukhang bago pa siya. Yan, maganda. Yan, yapot. Yapot ang tawag. Pero pwede naman ikaw makaselected, di ba? Sarap niya pa. Hindi ko ni asgab. Oh, kami na. Bago pa. So yan, maganda po ang presentation niya ng mga tuyo. Ito naman si Miga, oh, kanina. Alam, Miga, totoo nga, marami nga pala sila, oh. Marami sila bumili. Ilang kilo na yan, oh. Diin. Yan. 140. Oo nga, pero ilang kilo yung binili nila? Mga 3, 4? Baligya mo ni? Mga 4. Baligya. Ambot. Mga wholesale. Yun ang wholesale sa kanya, oh. Ito, ano to? Yan, oh, siniselect din pala nila. 140. Ano na 70? 70, 140. Guwapa man. Guwapa. Guwapa tayo. So, yan na. Yan na po yung laman ng ano niya. Laman ng elf. Kanina. So, yun din. Oh. Ang dami. 1 kilo, no? Magaan sa timbang, oh. 3-4 lang yun. 100. 3 Ayan. Ito na. Yan yung mga tinapay naman yun, oh. Dito, grocery. Oh, may rolling store din po dito, grocery. Oh, ayan, oh. Sit up. Yan ang sit up po, mga kagandang buhay. Yung asawa po ni Limuel, ganito yung, ano eh, yung negosyo. Pupunta rin po siya sa mga market. Tapos, magbulante po ng mga groceries. Ito po yung groceries nila. Yung biscuit nila, almost retail. May chicheria din sila. So, ganito yung truck mo. O, iba-iba yung paninda nila. May feeds. May feeds ka man, ay? Taas pa? Bugas. Mga bugas. Konti-konti lang. Kunti-kunti lang daw. Yan, o. So, ito po yung buhay ng ambulant vendor. O di kaya rolling store po, mga kagandang buhay. Yan, buhay na buhay ka kapag ka masipag ka lang talaga. O, sabon yung dala ni tatay. Order sa'yo yan, tay? Order? O, order kay tatay. Grocery rolling store po. Ito, mga kagandang buhay. Sa iba't ibang stockyard. Ang kanilang punupuntahan every week. So, ito na po kanina yung baha. Yung binahaan. Yan, yung binahaan. Day, unsa man na imo, day? Banana Q? Ay, wapay luto? Oh, wala pang luto. Ha? Malapit ka pa na ano dun sa baha, sa suba? Oh, maayo kay diri na ka, kay mapalit ko ron. Sagit. Mabilis. Mabilis lang tumaas ang tubig, ano? Marami bang hayop dun kanina? Iwan ko lang. Baka doon sa ano. So, ayan po yung iba na na-queue niya at magluluto na si Inday. So, ito pong sasakyan namin. Dito lang ako mamahinga. Dahil pagod na si Cass sa kakabuhat ng bag at saka tubig ni kabiyahe. So, dito muna ako mapahinga. Bahala na sila doon maghintay. At hintayin pa daw nila yung mga hayop na hindi pa daw nakatawid. So, hintayin ko yung banana queue ni Inday. Yan, mabilis lang naman yan maluto, Day, no? So, banana queue lang talaga, Day? Sa inyong saging ito? O binibili mo rin? Binibili rin ni Inday, pero late na si Inday. Late naman. Oh, pero mamaya pa ito, hanggang mamaya pa. Maubos pa yung saging mo, oy. Ya, dere.